Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Leo. Tingnan natin ang iyong mga bonus timeless reading. April 2026, ang mga magaganap o mangyayari na o kaya mga pwede mo pang malaman sa natitirang araw ng April 2026 or pwede rin ito maganap sa after nitong April or by May kasi timeless naman siya. Maraming salamat muna kay Julian Gonzal 2450 sa iyong thanks donation. Julian Gonzal 2450 sa iyong thanks donation, ma'am. Maraming salamat. Sorry kasi lagi kung hindi nababasa kaagad or hindi ko rin kasi nababanggit, ano. Sorry po. Maraming salamat po sa blessing. Leo energy sa mga gusto pa personal reading in description below. Paka-check na lang po energy mo, Leo. Vice versa, lagi nyo tatandaan, energy reading tayo. Devil, oh. Ate, binungan mo pa talaga eh. Para makita nyo. Your energy. Okay, your energy. Ang nakita ko sa'yo dito, Leo, is nandito yung sitwasyon na magkakaroon o may mga unexpected change ka na gagawin by this time. So, nakikita ko si dito or magkakaroon ng mga unexpected changes. Andun din yung point na ang nakikita ko sa iba sa iyo, mas maghihigpit ka this time. Hindi ko alam in what way. Pwedeng sa pera, pwedeng sa mga bagay-bagay, pwedeng sa mga ginagawa mo. Yan, may mga paghihigpit na situation. Ang nakita ko sa yung energy is nandun yung point na may mga bagay ka na daw na pagpupursigihan, tsatsagain, o pipilitin, o gagawin. As in, gagawin na siya. Andun yung sa point na yun. Andun din yung point na iba, yung energy ng iba is yung effort. No? May effort ka. Mag-e-effort ka sa sitwasyon. Or andun na yung point sa iba sa inyo na may mga bagay ka na pag-aaralan or aalamin, sisiyasatin, or thinking about something growth. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. May mga ganun ako nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo is may mga time daw na pwede may mga mananakit sa inyo. Pwede nangyari na to noon, hindi this time pwedeng maganap uli yun. No, ang nakikita ko sa iba sa inyo. Mga kalamnan, buto-buto, kasukasuan, tuhod, paa, kung ano man yan. No, yun, may mga pananakit ako nakikita sa inyo. Sa iba is you're feeling stuck eh. Hindi ko alam in what way. But iba dito is you're feeling stuck or you're feeling stagnant. May mga ganong sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyong energy. Pwede rin na merong kang hindi yun. Sabi, hindi kasi parang may pumasok sa isip ako pero hindi siya. Hindi. Tingnan natin ang parating sa iyo. Yun ang nakikita ko sa iyong energy ha. May i-change ka na raw. Or may mag-change sa buhay mo. Ganyan. Ano pong parating kay Leo? Parating kay Leo. Uy, i-reverse nyo to ha. Ay, ba't ito? Parating po kay Leo. Ano yung universe? Parating sa iyo. Wheel of Fortune again, no? Wheel of Fortune and Wheel of Fortune. Devil again. Bakit dalawa na yung devil mo? Tatanungin natin, mami, ba't dalawa yung devil mo?
Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is merong sitwasyon na magkakaroon ng mga pagde-delay situation, ano? Either madi-delay, i-delay, or madi-delay. Or ipagpapaliban. Pwedeng nahandun sa point na yun, ano? May mga bagay ka doon na iisipin. Kumbaga, nahandun yung point na yun. Parating din sa'yo, handito yung point, ang dami mo kasing iisipin, ang dami mo raw iisipin, o maraming tatakbo sa iyong isipan this time, no? Sa nakita ko sa'yo dito. Yun, handito rin yung point na ang parating sa iyo is magkakaroon ng mga union. May mga parating na union, may mga parating na achievement, recognition, or mapag-uusapan ka dito. May achievement ka actually. Itong achievement na to, matagal mo itong hinihingi. Yung achievement na to, na mangyayari na siya. Within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, or maybe there's this a blessing, or mangyayari yung part na yon sa sinabi ko. Ano ba yun? April, May, June, or pwedeng weeks, days, or months, or June, or July, pwedeng ganun sa iba. Yan. May ganun. 3 days, 3 weeks, 3 months man yan ah. And then also, may mga happy gathering situation. Union, happy gathering, celebration. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May mga, actually meron din ditong ano, pregnant. There's a pregnant person or mabubuntis or manganganak or baka may ko-connect sa'yo na na kailangan mo siyang suportahan o kaya sinusuportahan mo siya or ikaw ito ha, vice versa. O may mga mag-uusapan na gano'n. O may mga pupuntahan na mga married, mga pregnancy situation, mga ganyan. Celebration. Ang parating din sa iyo is may mga bagay ka daw na sisiya sa atin. Nagbabagay ka, may mga bagay na maghahanap ka na, ay ito ba, ganito ba, ganyan ba, ito ba, tama ba? May mga ganun ka na situation. May mga bagay ka daw na babaguhin o gusto mong baguhin in some aspect of your life. Andito rin yung point na meron nakikitang conflict eh. Hindi ko alam kung nagkaroon ba sa iba sa inyo ng mga separation, conflict when it comes to connection, trabaho, or kaya naman is pamilya. Pwedeng nahandun sa point na yon or nahandun yung point na merong tao na hindi, yung promise, may promises kasi na hindi niya magawa o hindi niya magagawa. Yun, may mga promise. Pwedeng sa sarili mo rin to ha, may mga promises na hindi mo kayang panindigan, hindi mo kayang gawin o nahihirapan kang gawin, pwedeng ganun. And something ignoring, you ignoring or may ini-ignore ka or nilak ka or nilak mo siya or ayaw ka lang niyang kausap or ayaw mo lang siyang kausap. Pwedeng nahandun din sa point. Parating sa inyo rin, ang nakikita ko sa iba sa inyo is you will become ang center of attention sa nakikita ko sa iyo dito. Yun. May magkakaroon daw ng mga pag-uusap related to a territorial, ganyan, sa iba sa inyo. Pera, business, stability, ganyan. May mga ganong sitwasyon. Kung medyo puyat ka, alam mo naman na sino gagawin mo, di ba? Alam mo, pero may excitement ka na mararamdaman. Ang excitement na to, hindi ganun kabongganeous eh. Ay, ibig sabihin, hindi masyadong malaki. Hindi 100%, but still, handun yung exciting. May outgoing or may excitement ka doon na mararamdaman. Yung iba naman sa inyo is may mga bagong opportunity o may mga bago kang naiisip na opportunity na gusto mong gawin o gusto mong actionan this time. May mga pinag-iisipan ka na gusto mo nang gawin to, gusto kong baguhin to, gusto ko i-try to, gusto kong ganyan, gusto kong ganun. May mga action kasi ako na nakikita sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, baka bagong trabaho, ako nakikita dito. Yan. Marami ka raw iisipin na situation or may mga iisipin ka. No? May bata. Pwedeng may bata na may bata.
Hindi. Merong papers. Hindi ko alam kung ano yung, hindi ko alam kung communication, letters, papers, documents, or text message, or news ha. May marireceive ka raw. Ang sakit. Kinagat ako ng anak ko. Yun, may marireceive ka raw. Pwedeng may marireceive ka na papunta sa bahay mo, pwedeng ganun. May ganun. Baka yun yung delay, baka isa iyon sa magiging delay. No, may mga ganung sitwasyon. Kasi 'di ba sabi ko parang may delay, parang may na-stuck or na-stagnant or na-trap na sitwasyon. Pwedeng isa yun, no, connected sa iyo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga on and off action ka na ginagawa, Leo, ang nakita ko. Kaya ka rin minsan siguro na-stuck, nagkakaroon mga self-questioning. Yung iba sa inyo is parang you're waiting for something or you're waiting for a sign. May mga bagay daw na hindi mo ata nare-recognize yung yung message na binibigay sa iyo. Kaya focus ka sa mga sign na ibibigay sa iyo ni universe, sa mga repeating numbers, sa mga songs, mga ganyan, o sa mga ipapadala sa yung tao, mga ganyan. Sana hindi ka ma-frustrate. Pero ang nakikita ko dito, pwedeng may pero hindi ka bothered no, dito sa sitwasyon. Alam mo, may mga frustration na parating sa'yo, o may mga ikaka-frustrate mo, pero hindi ka gaanoon na maapektuhan sa nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng may magbibigay sa'yo ng frustration o magbibigay sa'yo ng may masabi. Pero hindi ka naman apektado, ganun. Mga ganun sitwasyon. Tingnan natin, dapat maiwasan. Puro sword na. Okay, dapat mong iwasan, Leo. Dapat mong iwasan, syempre yung magkaroon ka ng pagpapabaya sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Yung ma-out of control ka, mapanghinaan ka ng loob, ma-stagnant ka, tamarin ka, ganyan. Iwasan mo rin yung hindi ka magkaroon ng clear mind kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin to success. Ang the point kasi dito is action. Huwag lang isip ng isip. Kailangan mo rin siguro mag-action, no, na hanggang sa point na yun. If you want to success something into your life, mo yun, gawin mo yun. Actionan mo siya. Diba? Hando yung point na yun, no? Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt, what if, what ganito, baka ganyan. Yung mapanghinaan ka ng loob, or yung ma-focus ka to a sadness situation. Ang sinasabi rin dito kasi, Leo, is minsan lumabas ka rin pag may time. Ibig sabihin, hindi naman, porket ate nagtatrabaho naman ako, hindi. Bukod yun, yung lang, give yourself time. Sabi ganun natawa ako talaga kasi pa ako nag-i-English, di ba? Alam niyo naman si ate, maarte talaga si ate, no? Hayaan niyo na, tanggapin niyo na ganito ang ate niyo. Yaan. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. Minsan, labas-labas ka, magpa-araw ka din. Huwag naman yung aabot ka na hanggang alas 10, iba na yung araw, no? Hindi na siya vitamin D, no? Iba na yun, sunog na yun. Tsaka na yun, nakaka-cancer na sa skin yung mga ganong sitwasyon. Yan, maglabas-labas ka rin pag may time, ganyan, mag-connect ka daw sa nature if you want, doon sa point na yun, no? Ibalik mo daw yung sigla mo. Tsaka, iwasan mo, syempre, kung may mga bagay na kailangang ayusin, i-fix, gawin, no? Ang nakikita ko dito, physical, emotional, spiritual, pera, trabaho, kung saang aspeto ng buhay mo yan. If there is situation na kailangan mo i-fix, i-fix. I-recover, i-recover. Gawin, gawin. No? And, syempre, yung mga puot galit. Alam ko naman, hindi ka naman na bothered sa mga ganun Yan. Lack of direction, syempre, tandaan mo palagi na ikaw ang driver ng buhay mo. Kung saan ka hihinto, saan ka papadpad, wala kang dapat sisihin, hindi mo pwede sisihin si universe kasi ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo. Okay? Yun. Mas maging matalas ang paningin, matalas ang pag-iisip, basta
Huwag mag-overthink masyado, pero mag-action ha. When it comes sa love po ni Leo. Love ni Leo, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love ni Leo. When it comes sa love, yung iba sa inyo, patay na ba to? O, matagal na siyang patay. Tingnan natin. Sa iba, ganun ha. Love the death. Love po ni Leo. Okay. Uy, nakakatatlong ano ka na. Debeliano, Debeliana. Nangyari sa'yo. Mukhang, yung mga ano dyan, evil eye, black magic, mga palipad hangin, mag-ingat kayo, mag-cleansing kayo. Hindi nyo kailangang magtawag ng ibang mag-cleansing sa inyo. Pwede kayo mag-cleansing sa sarili nyo gamit ang sea salt. Okay? Sea salt lang. Kaysa mag-ano kayo. Yun ang pinaka-ano. Hindi po siya Himalaya salt, sea salt. Himalaya salt kasi iba ang gamit nun. No? Pag mga negative is sea salt po ang gamit. Ganyan. Ilagay nyo sa tubig nyo o kaya sa paligo nyo na tubig. Tapos o kaya sa iba sa inyo is araw-araw kayong magpamulsa ng sea salt. Kahit maliit lang, kahit konti lang. Tapos araw-araw nyo rin siyang papalitan para yung negative is may higop ng asin. Then, itatapon mo na yun, syempre. No? Palitan mo uli ng bago. Yon. Okay. Pagdating sa love, kung ikaw is single. Kung ikaw is single, meron naman ako nakikita dito na tao na nagkakaroon ng attraction sa iyo. Kumbaga, may tao na may pagka-obsess when it comes sa iyo or hando yun talaga na masyado siyang naaakit pagdating sa iyo, no? Ganun ang nakikita ko dito. Pwedeng itong tao na to is matagal na itong kakilala mo o kaya naman is kilala mo na talaga siya. Yun, nahahatak pa rin siya ng nakaraan or parang nandun sa point na gusto kanya kausapin or parang ang haba ng pasensya nito, hindi ko alam why, pero ang haba ng pasensya nitong tao na to pagdating sa iyo, no, yun na nakikita ko dito. Pero handun yung point of attraction niya sa iyo. May mga bagay siya na gusto niya sabihin pero they feeling burden na parang hindi niya masabi. And then also, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon na po ng paghihiwalay kasi we have the death din talaga. Hando yung point na itong tao na to is naging dishonest talaga ito sa iyo, no? Hando yung point na hindi ko, maybe, siguro, minahal ka niya, or maybe ikaw lang din ang minahal, pero kung titingnan ko dito, is hindi siya naging equal pagdating sa pagmamahal, no? Kasi, mas mahal niya yung sarili niya. Mas mahal niya yung needs niya. Yun na nakikita ko sa kanya dito, no? Kumbaga, itong tao na to, vice versa, naging makasarili or sakim siya pagdating sa pagmamahal. Yun na nakikita ko dito. And then, marami naging problema or masyadong naging stress ang relationship na ito, no? Sa nakikita ko dito, nagkaroon ng mga pagbabago. Pero alam mo, sa mga nagkahiwalay dito, kasi is gusto kanya kausapin eh. Parang humihingi siya ng apology. Ganon. Still care pa rin naman itong tao na to sa nakikita ko dito sa iyo, pero handun yung point na para kasi sa kanya itong tension na to hindi pa to tapos o itong relasyon na to hindi pa to tapos. Pwede kasi na itong tao na to meron siyang problema this time or meron siyang inaayos na gusot kaya rin kayo nagkahiwalay. Pwede rin kasi na handun yung point na yun. Kaya kayo nagkahiwalay kasi either sa third party or sa iba sa inyo is dahil may mga problema na kailangan ayusin, na gusot, na doon sa point na yun. Parang may mga inaayos o binabago siya na sitwasyon. Sa iba sa inyo, dahil sa mga nagkahiwalay nga kayo, itong tao to nagkakaroon siya ng pagbabago sa buhay eh. Hando siya sa point na feeling stuck. Hando siya sa point na nanghihingi siya ng apology na gusto niya na maisaayos yung connection na ito. Yun na nakikita ko. Pero kung sabi mo, ate, nag-a-action na ba siya? Hindi ko pa nakikita nag-a-action siya, pero nahandun yung point na gusto niya bumalik. Or handun yung
point na nahahatak pa rin siya na nakaraan. Yun ang nakikita ko dito, no? Pero may pagbabalik ako nakikita. Dito sa sitwasyon na ito. Naging ano to, no? Hot and cold yung connection na to, no? Yun. Maaring itong connection na to masyado naging toxic, no? Kaya rin kayo nagkahiwalay. Either ikaw ang naging toxic or siya yung naging toxic, vice versa. Pwede na sa point na yun. Or nahandun yung mga blockage na sitwasyon na naganap o nangyari sa relationship. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is may third party relationship, yes, meron pong third party relationship kasi ang isa sa inyo is unfair. At saka alam ko na alam niyo naman na may third party, no? Sa iba sa inyo. O minsan, siguro hindi rin talaga kayo nagkakaintindihan, nandun yung point na yon, hot and cold din ang connection na ito. Pero ang isa kasi sa inyo, sa mga third party, nandun siya sa point na parang may nag-iisip siya. Para may pag-iisip na nagaganap o nangyayari kung ano yung sitwasyon na kailangan niyang gawin. Either bibitiw siya or magkakaroon siya ng pagre-resetting. Hindi ko alam in what way, sa connection niyo ba o sa connection ng isa, parang nandun sa point na yun. May pagbibitiw siya, may pagbibitiw o pagbibitiw, pagle-let go or magre-resetting. Parang nandun sa point na yun. Yun ang nakita ko sa may mga third party. Kung kayo naman is walang third party relationship, kung wala kayong third party relationship, may mga bagay na andun naman yung love andun yung care. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa sitwasyon mo, may blockage kasi sa connection. Hindi ko alam kung sa part mo o sa part niya or sa relationship na to may nagkakaroon ng blockage, no? Either may umahadlang o basta may blockage siya sa mga walang third party. Ito but sila din naman yung love. Sa nakita ko dito, andun naman yung peace. Pag nag-uusap kayo, may mga burden lang talaga o may mga problema na pagdadaanan daw kayo. Sa nakikita ko dito. But still, you try to make it balance the connection. Hando yung pakikipagsapalaran nyo sa bawat isa. Paari din may mga tension talaga na hindi pa natatapos. Kaya rin hando yun na nakikita ko na may mga sitwasyon na hindi nagiging maganda yung bunga o hindi magiging maganda yung bunga. May mga bagay din na parang gusto nyo nang umpisahan o gusto nyo nang simulan or nahando yung point na pagdating sa relationship, kasi you have the Queen of Cups and the King of Cups, ibig sabihin, couple kayo, no? So, nakita ko, you put effort to each other when come in this connection. Yun nga lang, syempre, sometimes, may mga bagay lang talaga na imbalance or hindi nagiging maganda yung result na nakikita ko dito. Ang hindi ko lang maintindihan, sa nagkahiwalay man or sa may mga third party or sa mga connection, kasi ang nakita ko dito, may tao na gustong maghigante. Pwede kung sa gusto maghigante, pwede yung kung nagkahiwalay kayo, isa sa inyo gusto maghigante, or pwede rin kung magkarelasyon kayo, ganun din, o kaya kung wala naman third party, pwedeng sa part mo o sa part niya. Para basta may paghihigante situation ako nakikita dito sa inyo. Yun, or may tao sa buhay nyo na gustong maghigante. May taong dishonest. Mag-ingat kayo talaga. Kasi ito sa mga walang third party yan merong nangyari na hindi naging maganda, no? Yung bunga. Tingnan natin. Tingnan natin na iyong money. Kamusta po ang money nila iyo? Money po.
Okay, pagdating sa money mo, tulad nga ng sabi ko sa iba sa inyo naghihigpit na. Yung iba naman sa inyo, mag-ingat na lang kayo kasi may nakikita ko dito na corruption, no? Kaya mag-ingat ka sa pera mo. Pwede rin kasi when it comes dun sa pera mo, pwede rin na meron kang ginawa o meron kang ginagawa o may ginawa ka na o may gagawin ka o may gagawin ka sa mga susunod na sitwasyon, mga araw, na hindi daw magiging maganda yung bunga. Kaya pagdating sa pera, kailangan mong mag-isip maigi, no? Kung nangyari na yon, learning from the past na lang ang kailangan, ano? Sa nakikita ko dito sa iyo. Sa pera mo, ang nakikita ko sa iyo dito is nandun yung point na there's an achievement naman, pero hindi siya ganun kalaki. But ang sinasabi, pagdating sa pera mo is you need to see the fact of the situation. Pwedeng magiging ganun ka na sa iba sa inyo. Or pwedeng iba sa inyo is kinakailangan. Na kailangan mo pag-isipan mabuti at kailangan mo maging matalino pagdating sa kaperahan mo. Kung dati hindi ka masyado nagiging organized or disorganized talaga yung nagaganap. Ngayon this time is you need or pwedeng iba sa inyo is you try to make it balance na yung kaperahan nyo. Pero iba sa inyo, kailangan nyo daw aksyonan ito. Sa iba sa inyo, pwedeng may mga bago kayong idea o mga bagong trabaho ka na gagawin, project na gagawin na iyon yung ikakasuccess mo sa buhay mo. No? May mga bagay ka daw na aalisin o may mga bagay o sitwasyon ka daw na ikakat sa buhay mo para mas maging maganda yung iyong flow o maging maganda yung resulta ng kaperahan mo this time. Yun ang nakikita ko dito ha. Sa iba sa inyo, pwede rin na handun yung point na magkakaroon ka ng pagkakagastusan dahil magkakaroon ng mga celebration, parties, or may hingi sa'yo ng tulong, events, o kaya is may mga traveling or coming home situation. Pwedeng nahandun sa point na yun, ano, or may mga ganong sitwasyon. Kung sa family mo naman, okay, natural lang naman yun. Pero, tatandaan mo palagi, balanse. Balance and control. Okay lang na magbigay, lalo na ako sa family, basta balance and control. Tatandaan mo palagi iyon ha. It's up to you to make it happen. Basta tatandaan mo, isipin mo pa rin yung sarili mo and think to the future. Okay? Sa iba sa inyo is ang dami ko nyo, dati ang dami nyong naiisip no? Parang handin yung point na ang dami nyong gastos, ang dami nyong ginagawa, ang dami nyong gustong suportahan, ang dami nyong gustong ewan ko ba't ganun. Pero ngayon siguro matatauhan ka na no, or kinakailangan na talaga to wake it up sa iba sa inyo. Huwag sanang on and off yung action mo 'no, talagang siyasatin mo. Yung iba sa inyo may sinisiyasat kayo, eh, may pinag-iisipan kayo na gusto niyong gawin pero pagdadalawang isip ka ata. Yun, ingat na lang din pagdating sa kaperahan mo. Arigatou namaste, God bless.